Una sa lahat, taxi, inararaw mga estudyanteng tumatawid sa Baguio City. Ang isa sa mga estudyante tumalsik. Gahiblan na lang ng buhok at muntik ng magulungan. Ang buong detalye kung ng disgrasyang yan at ang lagay ng mga biktima, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Resort sa Silang Cavite, ni-raid dahil pugad daw ng scam. 28 dayuhan timbog. 29 na dati at kasalukuyang pulis pinaaresto na kaugnay ng nasabat na 6.7 billion pesos na shabu noong 2022. Gobyerno ng Pilipinas, kakausapin daw ang China tungkol sa iligal na pananatili ng monster ship malapit sa Zambales. Habang ang sumulpot sa bansa na submersible drone na made in China, iniimbestigahan. Opisina ni Vice President Sara Duterte inanunsyong wala silang budget para sa Medical at Burial Assistance Program. Nang dahil sa maling akala, lalaking nagpasaklolo sa mga pulis sa Amerika, siya pang pinagbabaril habang ang totoong suspect nakatakas. At sa ating pabaang Pampa-Good Night, kilalanin ang viral na asong nagtatrabahong kahera sa isang resto. Sinalakay ang isang private resort sa Silang Cavite na nabistong pugad daw ng malapogong scam hub. Halos 30 dayuhan na nahuli sa operasyon. Ang mga tauhan naman ng resort, wala raw kaalam-alam sa ginagawa ng mga dayuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Wala nang imik ang mga dayuhang yan nang salakayin ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang nirerentahan nilang resort sa Silang Cavite kanina. 22 sa mga dayuhan ang Chinese, may 6 ding taga Myanmar. Tumambad sa mga otoridad ang mga gamit nilang laptop. Tingin ng PAOK, cryptocurrency scam ang ginagawa ng mga dayuhan. Dahil sa total pogo ban na umiiral sa bansa, malagerilya na raw ang mga pogo, maliit, kalat-kalat at patago. Ginagawa raw lungga ng mga illegal na operator ang mga resort at condominium. They rent three rooms o kaya hanggang 6 rooms ang nire-rent nila. Ito ang nirent nila is the whole resort. At sa halip na gumamit ng modem at router para sa mga computer, bawat scammer may laptop at pocket wifi para mas mahirap ma-detect ang malakas na paggamit ng internet sa isang lugar. Pag nagkaroon ng hulihan, madali nilang matitiklop yung laptops nila, and then yung wifi connection, hawak pa rin nila. Yung transaction, tsaka yung kausap nila, yung ini-engage nila, hindi mapuputol. Ayon pa sa PAOK, Nobyembre pa inumpisahang upahan ng mga dayuhan ang nasabing resort. Disyembre nang matunugan ito ng mga otoridad. Mid ng December, nagdadrap na ng foreign nationals. Kaya naalarma na yung ating confidential agent. Nang tanungin ng isang dayuhan, pagpapautang at hindi raw pogo ang ginagawa nila. No pogo. No pogo. Ang mga nagtatrabaho sa resort, wala raw kaalam-alam sa operasyon ng mga dayuhan. Wala kaming oras, basta nagluluto lang kami. Trabaho lang ang alam namin dito. Lalo na ako, 4 pinag-aaral ko. Nauna nang sinabi ng PAOK na hindi lusot sa kaso ang pamunuan ng mga resort, kondo at iba pang establishmentong mabibistuhan ng operasyon ng pogo sa loob. Ilalagay muna sa kustodiya ng PAOK ang mga dayuhan bago sila ipa-deport. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinaaresto na ng Manila Regional Trial Court o RTC ang 29 na pulis na sangkot sa 6.7 billion pesos na drug haul noong 2022. Yan ang matapos lumutang sa investigasyon na may cover-up daw na nangyari sa operasyon. Nasa Frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ipinaaresto na ng korte ang mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na 6.7 billion pesos sa buho sa Tondo, Maynila noong October 2022. Sa 30 kinasuhan,
29 na pulis ang may arrest warrant mula sa Manila Regional Trial Court Branch 44. Kaugnay ito sa umunoy paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, partikular sa Section 92 o ang delay and bungling in the prosecution of drug cases. Ito yung probisyong tumutukoy sa mga gawi para maantala ang isang drug case o sadya itong ipatalo. Lumabas kasing nagkaroon ng cover-up sa nangyaring operasyon kung saan nasabat ang nasa 990 kilos ng shabu. Kaya nung lumabas na po yung warrants po nila ay nag-utos po ang ating Chief PNP na i-account po itong mga involved na personnel at nag-create na rin po siya, nag-utos na rin po siya ng creation po ng task force. Mula sa 30 mga pulis na kinasuhan, 20 ang nananatili pa sa serbisyo at kasalukuyang nakatalaga sa iba't ibang unit ng PNP. Pinakamataas na ranggo ng 2 sa kanila ay Police Lieutenant Colonel habang pinakamarami ang patrolman. Bailable o may piyansang 200,000 pesos ang nasabing kaso. Pero ayon sa PNP, niluluto na nila ang isa pang reklamo na non-bailable o walang piyansa para sa kakulangan sa pagre-report ng mga nakumpiskang droga at planting of evidence o pagtatanim ng ebidensya. Pinasisibak din ni PNP Chief Romel Marbil ang mga sangkot na pulis na nasa serbisyo pa. Nasabi po niya na unforgiving po ang PNP pagdating po sa mga wrongdoings po ng ating mga kapulisan. Sabi pa ni Marbil, no mercy o hindi kakaawaan ang mga tauhan ng PNP na sangkot sa mga maling gawain. Desidido raw ang PNP na sugpuin ang katiwalian at panatilihin ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, posible ring imbestigahan si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Very clear na in full knowledge si General Azurin na nangyari nung lugod taon na yun. At it is very clear na pagkatapos nun, ang order to cover up ay nanggaling sa kanya. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ni Azurin kaugnay nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nanindigan ng China na makatwiran ang pagpapatrolya ng kanilang monster ship kahit ang lapit na nito sa Zambales. Sa gitna naman ng pag-aligid ng barkong yan, magdaraos ng consultation meeting ang Pilipinas at China para subukang resolbahin ng issue. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. You do not possess any legal authority. Nagmamatigas kahit tinataboy na ang monster ship na yan ng China. Masyadong feel at home kahit illegal na nananatili sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Malapit lang yan sa Zambales. Pero hindi raw yan lulubayan ng 2 malaking barko ng Philippine Coast Guard. Ang tensyong yan kabilang sa mga posibleng pag-usapan sa nakatakdang bilateral consultation meeting ng mga kinatawan ng China at Pilipinas sa January 16. They will of course be discussing the situation in the region, the South China Sea, and even possible cooperation between the Coast Guards of the Philippines and China. We will certainly raise the concerns we have. Iginiit naman ng Foreign Ministry ng China na makatwiran ang pagpapatrolya ng kanilang monster ship. Alinsunod daw ito sa batas na anilay fully justified. Itigil na raw ng Pilipinas ang mga panghihimasok, panguudyok, pagpapakalat ng mga maling akusasyon at mga aksyon na nakasisira raw sa peace at stability. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Japan sa aksyon ng China sa South China Sea. May epekto raw ito sa international community. Sinabi yan ni Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya sa bilateral meeting kanina kasama si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Japan strongly opposes any attempt to unilaterally change the status quo by force or build up tension in the region. Ipagpapatuloy raw ng Japan ang pagbibigay ng security at development assistance sa Pilipinas para mapaigting ang kapasidad nito sa maritime security. Bago yan, nag-courtesy visit si Iwaya kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inusisa naman sa Senado ang mga submersible drone na nakumpiska sa bansa at hinihinalang galing China. Sabi ng DFA, labag sa batas ang deployment ng mga drone ng walang abiso sa ating gobyerno. Narito ang aking report. December 30 noong nakaraang taon nang matagpuan ng mga mangingisda ang submersible drone na ito sa bahagi ng dagat sa San Pascual sa Masbate. Inakala nilang boya o di kaya'y bomba ito pero isinakay pa rin nila sa kanilang bangka. Humarap sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zone ang mga mangingisdang nakadiskubre sa nasabing drone. Takot nga ako sir eh. Ganon, bakit binuhat mo?
Sabi ng kasama ko, wag ko hawakan yung kanya, antena, baka daw sumabog. Oo. Hindi ko rin hawakan. Saan ka lang? Yung lang sa puno. So yapos-yapos mo yan, ganon? No, yung sa palikpik niya, hindi na kumahawak. Oo, mabigat talaga, no? Bigat. 3 daw silang mangingisda na bumuhat ng drone. Tingin nila aabot sa 100 kilo ang bigat nito. Ayon sa PNP Maritime Group, gawang China ang nasabing submersible drone. Pero di pa raw malinaw kung ano ang ginagawa nito sa ating dagat. Ang Department of National Defense hindi pa matukoy ang pinagmulan ng drone. In this particular case, no country has ever claimed such drone. But as far as the Department of National Defense, we will always consider them as a threat, as an intrusion on our sovereignty. Dati na rin may nakitang submersible drone sa Calayan Group of Islands, Pasukin, Ilocos Norte at sa Calapan, Mindoro. Maaring ginagamit daw ang mga ito para sa pagkalap ng mga impormasyon kaugnay sa salinity, temperatura, lalim at mapping ng subsurface ng ating karagatan. Importante yung mga data po na maano niya, especially sa atin, we are a gateway to the Western Pacific from the South China Sea, and we have a lot of strategic passages from one location to another. Giit naman ng DFA, labag sa ating batas ang pag-deploy ng nasabing drone dahil di pinaalam sa ating gobyerno ang pagpasok nito sa ating teritoryo. Sabi din ni DFA Yusek De Vega, sakaling sa China nga ang drone na nakita sa Masbate, malabo na ipabalik pa nila ito sa kanila. If they ask it back, may ibig sabihin yun, baka may data na ipit sa loob. Bagamat nagkakaisa ang ilang ahensya ng ating gobyerno sa pagsabing may banta sa national security ang pagpasok ng isang submersible drone sa ating katubigan, sabi ng Department of Justice mas mainam pa rin na hintayin ang resulta ng investigasyong ginagawa ng Philippine Navy bago umaksyon ang ating gobyerno. Yan ay kung may plano tayong maghain ng diplomatic protest. If they ask it back, may ibig sabihin yun. Binigyang din ni US Vice President Kamala Harris ang halaga ng pagpapanatili ng suporta ng US sa Pilipinas, lalo na po sa gitna ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Harris, mahalaga ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Kabilang yan sa napag-usapan ni Harris at Pangulong Bongbong Marcos sa isang phone call. Bukod dyan ay tinalakay din ng dalawang lider ang pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa sa ekonomiya, diplomasya, defense and security sa ilalim ng Biden administration. Umaasa naman si PBBM na magtutuloy-tuloy ang magandang relasyon ng Amerika at Pilipinas kahit pa pumasok ang Trump administration. Nasayang at kailangang sirain. Yan ang naging ending sa 6 na milyong balotang nauna ng naimprenta ng COMELEC para sa Bilang Pilipino 2025. Epekto yan ng TRO mula sa Korte Suprema laban sa disqualification ng 5 kandidato. Paano na ang schedule ng COMELEC? Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. 6 na milyong balota na ang naimprenta ng COMELEC para sa darating na Bilang Pilipino 2025. Pero kailangan itong sirain para hindi na magamit pa. Yan ay matapos ihinto ang printing kagabi kasunod ng inilabas ng Korte Suprema na Temporary Restraining Order o TRO para sa 5 kandidato. Dapat daw maisama ang mga pangalan nila sa balota. Wala naman daw problema sa 4 na kandidatong tumatakbo sa lokal na posisyon. Pero dahil may isang senatorial aspirant na napagbigyan din ng Korte Suprema, kailangang baguhin ngayon ang mga nauna nang na-print. Kasama sa mga unang naimprentang balota ang para sa local absentee at overseas voting, pati ng test ballots at yung para sa Bangsamoro at Caraga regions. Nasa 150 million pesos na ang nagastos para sa lahat ng yan. Hindi ito ang unang beses na naglabas ng TRO ang Korte Suprema sa kasagsagan ng pag-iimprenta ng mga balota. Pero ngayon lamang daw sa kasaysayan na magba-back to zero muli ang COMELEC pagdating sa printing ng mga gagamiting balota. Sa Lunes, posibleng simulan muli ang reprinting ng mga balota. Susuriin kung makakayanan ng 4 na printers ng National Printing Office na makasabay sa 2 malaking printer ng Miro Systems. Kabilang sa babaguhin ng ballot faces, lalo't may iba rin ang numbering ng mga kandidato. Lahat po ng activities na may kaugnayan ng balota will have to be reset and pushed back. Delayed na ba kayo, Chairman? Delayed na po kami talaga sa kasalukuyan. Sa kabila niyan, target pa rin ng COMELEC na makumpleto ang lahat ng balota hanggang April 14. Kaya malabong mariset o mapuspo ng eleksyon sa 12 ng Mayo.
hindi rin daw option ang manual na botohan. Non-negotiable po, we will proceed with the automated election. Yan po ang batas natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kapatid Talent Survival Show na Bida Next 9 Dreamers. Ilan sa inabutan ng News 5 na nagmamasid sa mga trainee ay ang dance mentor at well-renowned K-pop choreographer na si Baewon Hee. Kabilang din sa hawak sa mga trainee, sina Sandara Park ng 21 na magiging host ng show. Pati na sina Chen ng EXO, Yebi ng Momoland, Park Woo-ji ng AB6, Bang Yeram at Vinci ng Horizon. Our trainings are ongoing, but as you can see, our trainees are very talented. They are very fast in learning the choreography, so you can expect a lot in our audition program. Abangan ang journey ng aspirants sa Bida Next 9 Dreamers starting February 8, 7:15 p.m. dito sa Kapatid Network. Pero dyan lang kayo dahil marami pa akong may init at chika mamaya. Susunod, pagbili ng boto sa eleksyon, posibleng idaan daw sa digital transactions. Senator Amy Marcos o Senador Amy Marcos na etsapwera sa dinner ng mga kapwa niya senador kasama ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Office of the Vice President, wala ng budget para sa medical at burial assistance. At kilalanin ang asong cashier sa isang resto. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pedestrian lane na yan sa Baguio City, makikita tumatawid ang mga estudyante nang biglang tumalsik ang lalaking estudyante at natapat malapit sa gulong ng taxi. Gahibla lang ng buhok ang pagitan ay magugulungan na ang biktima. Gayunman na natili siya sa ospital. 4 na iba pa ang sugatan. Nagbabala ang DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa mga naglipa ng money transfer app na posibleng gamitin para sa vote buying. Nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Digital na raw ang vote buying. Binabantayan ng Department of Information and Communications Technology ang 8 money transfer app kung saan posibleng magkabayaran sa eleksyon. Pero paglilinaw nila, hindi kasama riyan ang mga e-wallet gaya ng Maya at GCash na naghihigpit na raw sa money transfer. Ang mga tinutukoy na app ay yung mga hindi otorisado ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Securities and Exchange Commission. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, mga politiko rin ang may-ari ng mga binabantayang app. Pero hindi na nila pinangalanan ang mga ito. Na-detect namin ang daming bagong platforms ng anak. Kasi nakita nila kung nakokontrol na, nasusupress na sa registered platforms, gawa tayong bagong platform. Sa isang pahayag, sinabi ng COMELEC na nakikipag-ugnayan na sila sa mga financial technology platforms, gayon din sa BSP at Anti-Money Laundering Council para mapagtibay ang kampanya kontra vote buying. Bukod dito, pinag-iingat din ng CICC ang publiko sa mga scam na maaaring magsulputan sa eleksyon. Baka mamaya sila ng kanilang personal information, yung pala i-hijack yung account nila. O yung account nila after ma-hijack, gagamitin sa Money Mule account. Maaari rin daw maglabasan ang mga deepfake o yung panggagaya ng boses o mukha ng isang kandidato. Gayon din ang panghihingi ng mga online banking details ng mga individual para sa pangakong bibigyan sila ng pera. Kaya panawagan ng mga otoridad sa publiko, maging maingat at i-report agad ang mga scam. Nitong nakaraang taon, nakita ng Who's Call app na mayroong 6.15 million na text scams na naipadala at mahigit 610,000 na scam calls. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Binawi naman ng Philippine National Police ang halos 700 pulis na nagsisilbing bantay ng ilang politiko at kawani ng gobyerno kasabayan ng pagsisimula ng election period sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa PNP, 45 police security ang inalis mula sa mga government officials.
228 naman ang binaway sa mga private people, habang 197 ang inilay sa mga kandidato sa eleksyon. Paraan po ito ng PNP para mailayo sa politika at manatiling non-partisan ang mga pulis. Sakali namang meron talagang matinding banta sa buhay ng isang personalidad, may palugit pa na 1 buwan bago sila tuluyang tanggalan ng police security. Ito'y habang inaayos ang aplikasyon para payagan ito ng COMELEC. Pero yan pong mga protection agent po na yan ay dapat po ay may hawak po sila na lisensya. Other than that po, mga individual na mga private individuals po ay hindi po pwedeng gawing bodyguard po ng sino mang tatakbo, especially while we are under the COMELEC election election period. Hindi raw napag-usapan ang politika o ang impeachment sa catch-up dinner na inorganisa ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang mga senador at kanilang mga asawa. 4 sa kanila ang wala sa nasabing pagtitipon, kabilang ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Narito ang aking report. Kasamang naghapunan nitong Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang 18 senador at kanilang mga asawa sa Bahay Pangulo sa Malacanang. Ibinahagi ng First Lady ang mga litratong yan sa kanyang mga social media account. Catch-up dinner daw yan bilang pagsalubong sa bagong taon. Kapansin-pansing wala sa litrato ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Anya, hindi siya dumalo dahil hindi naman daw siya invited. Wala raw tampo ang senadora. Hindi rin naman daw kasi siya mahilig sa mga sosyalan. Wala rin sa catch-up dinner ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, bagamat present naman si Senator Robin Padilla. Wala rin si Senator Risa Hontiveros. Habang si Senator Grace po present daw sa dinner pero wala sa picture dahil na late siya. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, ang pagkakaalam niya, lahat ng senador ay imbitado sa naturang dinner. Regular o seasonal gathering lang ito ng mga senador at ng Pangulo. Wala raw formal program o official matters na pag-usapan. Sabi pa ni Escudero, isa lang itong chillax na dinner. Nang tanungin kung hindi ba napag-usapan ng issue sa impeachment, ang sagot niya, hindi. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, walang politikang napag-usapan sa dinner, pero nabanggit daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang peace rally ng Iglesia ni Cristo na ginanap sa parehong araw ng nasabing dinner. Sabi nga ni First Lady, parang pag every time nagpapadinner, nagkakaroon ng event, no? Kasi I think yung last dinner was after the Senate change in leadership. Yun yung last. Tapos ngayon naman may kasabay nung INC rally. Although hanggang doon lang, hindi naman pinag-usapan yung. Napag-usapan din daw ang ilang priority bills na gustong ipasa ng Malacanang na kaya pa raw ihabol ng mga senador sa mga natitirang sesyon. Pinakakasuhan ng DOJ si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 30 iba pa ng money laundering. 62 counts ng money laundering ang haharapin ni Go. Isasampa raw ito sa Manila RTC. Kasunod yan ang pogo raid sa Bamban Tarlac kung saan daan-daan ang nasagip. Haharap din si Go sa qualified human trafficking, material misrepresentation, tax evasion, perjury at falsification. Pinakakansela rin ang kanyang birth certificate matapos mapatunayang isa siyang Chinese. Inanunsyo ng opisina ni Vice President Sara Duterte na wala na silang budget para sa Medical and Burial Assistance Program. Hindi malinaw sa statement ng OVP kung ibig bang sabihin ay ititigil na nila ang naturang programa. Binigyang din ng opisina na walang inilaang pondo para sa programa sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa dulo, nagsorry pa ang OVP sa anilay abala. Base sa website ng OVP, mahigit 187,000 ang natulungan noong 2024 sa kanilang Medical and Burial Assistance Program. Ngayong taon, 733 million pesos ang kabuuang pondong ibinigay sa opisina ni VP Sara. Sabi noon ng Vice, nakahanda silang magtrabaho kahit pagawing zero ang kanilang budget. Ang netizens naman, hindi maiwasang ikumpara si VP Sara sa sinundan niyang si dating Vice President Leni Robredo na mas maliit ang pondo noon pero nagawa pa ring ipatupad ang parehong proyekto. Bida na sa isang Korean women's magazine ang cast ng hit Netflix series na Squid Game 2. Dashing ang mga K-drama star sa pangunguna ni Lee Jung-jae o Gi-hun sa series. Para yan sa W Korea magazine, lahat sila may touch of Squid Game. Una nang inanunsyo ng Netflix
na ilalapag nila ang Season 3 ng K-Series ngayong taon. Susunod, maximum suggested retail price sa premium rice. Planong ipatupad ng Department of Agriculture ngayong buwan. Taas sigil sa SSS contributions, gustong ipagpaliban at ipaimbestiga ni Senadora Risa Ontiveros. At 2 trabahador sa bodega ng foam patay sa sunog sa Davao City. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Maling tao pinagbabaril ng pulis na yan sa Bronx, New York City sa Amerika. Ang pinaputokan nila ay yun palang nagpapasaklolo. Napagkamalang kawatan ng biktima dahil may dala siyang kutsilyo. Pero ang totoo, pangdepensa niya lang ito sa totoong magnanakaw na tumangay sa kanyang aircon. Ang ending, nakatakas ang suspect at nagpapagaling sa ospital ang biktima. Target na ipatupad ngayong buwan ang tinatawag na Maximum Suggested Retail Price or MSRP sa imported na premium rice. Ito raw naisip ng Department of Agriculture para pababain ang presyo ng bigas kalaunan. Pero tila nalalabuan dyan ang mga kongresista. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Sa pagdinig ng Kamara kanina, kaliwat ka ng panggigisa mula sa mga mambabatas ang natanggap ng Department of Agriculture. Nagtakda ang ahensya ng 58 pesos kada kilo na maximum suggested retail price o MSRP para sa mga imported na premium rice. Pero para sa mga kongresista, napakataas pa niyan. If the retailers will follow that, and then again we monitor ano na yung takbo sa world prices, we can even go down to say 56 later on. Taas pa niya? Sir, and then kasi nga ang option natin 56, is to, alam mo ilan magugutom? but sir, that's for the premium rice. Therefore, ang theory po sir is pag meron ng cup yung premium, susunod yung nandoon sa regular meal, bababa rin yun. Yun po yung theory. Yan. Ang tanong, bakit naman si DA may MSRP na 58 pesos? Saang planeta po ito nanggaling, Mr. Chair? And how can we control the price of rice when the agency that is supposed to guide us is pegging it at a high price? Giit pa ng ibang kongresista, maaabuso lang ito. Kung sinasabi niyong 58 yung maximum, so ibig sabihin nun, pwedeng gawin ng retailer na 58 yun, samantalang pwede niyang ibaba ng 55 kung may mga ganyan kayong mga suggestion. Or suggested retail price maximum. Paliwanag ng DA, basihan nila sa MSRP ang mga nakikitang presyo ng bigas sa mga pamilihan na naglalaro sa 60 pesos hanggang 64 pesos. Sa January 20 raw, uumpisahang ipatupad ang MSRP sa NCR. So if you peg a price na dapat wala kami makikita na more than 64, whether it is the highest price, as you mentioned, yung premium, then lahat po sasama sa pagbaba. Samantala, nagpulong daw kahapon ng National Price Coordinating Council. Tinitignan daw nila ang posibilidad na mayroon ngang malaking pagtaas sa presyo ng bigas. Kung matukoy nga ito, mabibigyang daan ang kalihim ng DA na magdeklara ng food security emergency. Sa ilalim nito, papayagan ng ilabas ang buffer stocks mula sa National Food Authority at maibenta para ma-stabilize ang presyo sa merkado. Sa ngayon, bumaba sa 48.81 pesos hanggang 54.31 pesos ang presyo ng regular milled at well-milled rice nitong Disyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Maging ang PhilHealth hindi nakaligtas sa panggigisa sa Kamara. Nausisa ang state health insurer sa mabagal na adjustment sa kanilang case rates. Idagdag pa riyan ang 21 billion pesos na utang pa ng PhilHealth sa mga ospital. Nasa Frontline ng balitang yan si JC Cosico. Hindi po nakakapag-antay ang sakit, no? Hindi pwedeng sabihin na wag muna magkakasakit dahil hindi pa naitataas itong mga
benepisyo. Yan ang sentimiento ni Agri-Party List Congressman Wilbert Lee kaugnay na anyay napakabagal na adjustment sa case rates ng PhilHealth. May pondo naman daw kasi ang state health insurer. Pero bakit daw natatagalan silang gawin ito? Sagot naman ng PhilHealth, pinag-aaralan pa nila ang adjustment sa case rates bago ito ipatupad. Kadalasan, inaabot daw ito ng 6 na buwan. Mungkahi ni Marikina 2nd District Congressman Stella Kimbo, bakit hindi nilang mag-outsource ang PhilHealth para gumawa niyan? I think that 2 months kakayanin niya ng isang private health insurance company. Actually, Mr. Chair, we are already seriously considering that proposal. Because that will probably bring it down from 6 months to around 1 to 2 months. Ngayong taon, may benefit packages pa raw na maibibigay ang PhilHealth sa mga miyembro nito. Sa kabila nito, meron pa rin hindi nababayarang utang ang PhilHealth sa mga ospital. Nasa 21 billion pesos pa raw ang utang ng PhilHealth sa mga ito. Idagdag pa dyan ang bilyon-bilyong pisong return to hospital at denied claims ng state health insurer. Bagay na ikinabahala ni Kimbo. Na nakaka-apekto po sa liquidity ng isang nagnenegosyo. May effect ito sa access to care. Kailangan ninyong magbayad at napakarami po ninyong pera sa inyong bank accounts. Tinitingnan na raw ito ng PhilHealth kasama ang grupo ng mga ospital. Dagdag pa ni Kimbo, dapat na ring palitan ng PhilHealth ang kanilang mga polisiya para mabawasan ang mga denied at return to hospital claims. Plano naman nila na maghain ng panukala para mabigyan ng amnesty ang mga na-blacklist ng mga ospital dahil sa double payment. Hindi raw kasi mapapakinabangan ang dagdag benepisyo kung maraming ospital ang naka-blacklist. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ipagpaliban muna ang taas singil sa SSS contributions. Sa gitna po yan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Anya, maliit na araw ang sweldo ng mga contributors, lalo pa itong liliit dahil sa mas mahal na premium hike. Kaya huwag daw muna sana ipatupad ang taas singil habang pinag-aaralan ito ng kanyang opisina. Sana raw ay maging salbabida ang SSS sa panahon ng pangangailangan at hindi maging sanhin ang paglubog sa utang ng mga miyembro nito. Kasabay ng panawagang yan, naghain din si Ontiveros ang panukala para imbestigahan ang pagpapatupad ng taas singil sa SSS contributions. Simula ngayon 2025, tumaas sa 15% ang monthly contribution rate sa SSS. 2 patay sa sunog sa bodega ng foam sa Barangay Ilang, Davao City. Kinilala ang mga biktima na sina Gia Subla at Reil Mansing, kapwa mga trabahante sa warehouse. Ayon sa mga bombero, natrap ang mga biktima sa sunog na inabot ng 2 oras bago naapula. Nasa 8.4 million pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Papatawan ng preventive suspension ng operator ng modern jeep na sangkot kahapon sa aksidente sa Kalumpit, Bulacan. Kapag naipatupad, hindi papayagan ng unit ng jeep na bumiyahe sa loob ng 30 araw. Naatasan na rin ng LTFRB Central Luzon na imbisigan ng insidente sa loob ng 15 araw. Matatandang 2 patay habang 20 ang sugatan sa disgrasya. Nawala naman ng preno ang jeep kaya ito'y nag-counterflow at bumangga sa tricycle hanggang sa nahulog sa bangin. Postponed ulit ang Manila International Film Festival dahil sa wildfire sa Southern California. January 30 to February 2 sana ang MIFF, pero tuloy pa rin ang malawakang sunog. 2 beses nang napopostpone ang festival kung saan ilang pelikulang Pilipino ang kalahok. Hindi pa nagbibigay ng detalye kung kailan ito itutuloy. Abangan, Gerald Napoles at Kim Molina, plano raw na ikasal ngayong taon. At aso sa Nueva Ecija, nagtatrabaho bilang kahera sa resto. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naibalik na ang ex-account ni Angel Locsin matapos ma-hack.
Sa kanyang latest post, nagpasalamat ang aktres sa X at sa iba pang tumulong na mabawi ang kanyang account. Maging ang kanyang asawa na si Neil Arce, kinumpirma rin sa X ang pagbalik ng account ni Angel. Nitong Martes nang i-announce sa Facebook page ng aktres na nahack ang kanyang account. Ilang beses daw itong naglabas ng hindi autorisadong post, kabilang ang peking announcement na nabawi ang kanyang account. Ngayong taon na raw ipupush ng celebrity couple na sina Gerald Napoles at Kim Molina ang kanilang kasal. Sinabi yan ni Napoles sa MediaCon ng latest movie niyang 10 Utos kay Josh. Ayon pa sa aktor, posible raw na last quarter ng taon ang kanilang wedding. Nagsisimula na raw silang mag-ipon kaya wish niya na more projects this year. May nakausap na raw silang ilang wedding at event organizer. Na-engage sila last August 2024 kasunod ang 10 taong pagsasama. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may ibang duty ang aso sa Nueva Ecija. Nako, Bok Jumo, duty siyang cashier sa isang bistro. Nakasabit sa leg ni Popoy ang QR code at dyan magbabayad ang mga customer. Rescued epileptic dog siya at kalating taon nang nagte-training sa pag-upo. Babala lang sa mga customer ha, palagi raw pong natutulog si Popoy sa trabaho. Favorite tip din niya ang buto ng crispy pata. While on duty. Ang galing naman, pero delikado yun, di ba malulugi ka dyan? Bakit? Eh, daling suhulan yung asong kahera eh. Bigyan mo na ng buto ng crispy pata. Tapos natalikod na siya, no? Pwede. Sige, okay na. Okay na pala. Ang galing. Okay. Ayan po ang kurente. Siguro nyo ito. Pag-himayos malang ang headlines. Balitan. Oh my gosh, may sakitan. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako rin po si Ed Lingao. Magandang gabi.